Magandang tanghali mga kalapatids, mga kaibon. Welcome back sa aming channel. Tanghali na tayo nakapag-vlog ngayon, no? Pag-usapan natin kung bakit nga ba ayaw mangitlog ng mga alaga nating African lovebirds. Yan ang topic natin ngayong araw na to sa vlog natin, no? Sana subaybayan nyo. Maraming salamat. Pag-usapan natin yan after ng intro. So guys, ito yung mga dahilan, no, ng kung bakit yung mga alaga nating African lovebirds na ayaw nila mangitlog, no. Ito base lamang po sa experience ko yung mga sasabihin ko. Kung meron po kayong maidadagdag, mas maganda po, no, i-comment nyo po. Ang unang dahilan po natin kaya bakit ayaw mangitlog ng mga alaga nating African lovebirds dahil same gender sila. To be exact, no, same cock sila. Kapag same cock yung alaga mong African lovebirds na binibreed, siguradong hindi mangingitlog yan kahit gaano pa katagal yan, no? Magsasayang ka lang ng oras dyan, kaya mas maganda siguraduhin mo yung gender ng mga alaga mong African lovebirds. Malalaman mo yan, no? Unang-una pag pina-DNA mo sila, o kaya pag nilagay mo sila sa flight cage, yung marami silang kasama, kusang magpapares yung kak at saka hen, no? Yun po. May video tutorial din po ako doon, no, kung paano mag-gender ng African lovebirds. Tignan nyo na lang po sa YouTube channel ko para po malaman nyo kung paano mag-gender ng African lovebirds. Tapos guys, pangalawa, no, kung bakit ayaw mangitlog ng mga alaga nating African lovebirds dahil hindi pa sila matured enough para magkaroon ng itlog. Kung bata pa yung mga African lovebirds natin, tapos sinasalang na natin na hindi yan mangingitlog, no. Ang hen na African lovebirds nagmamature dyan 8 months pataas, no. Pero mas maganda kung i-breed nyo sila ng nasa 12 months na, para siguro na mabilis na lang silang mangitlog kapag sinalang nyo na sila. Tapos sa kak naman 6 months na experience ko, 6 months, no, ready na silang breed sa mga kak na African lovebirds, no. Yun po yung pangalawang reason natin kung bakit hindi pa nangingitlog yung mga alaga nating African lovebirds, dahil hindi pa sila matured enough para mag-breed. Tapos guys, ang pangatlong reason natin kung bakit ayaw pa mangitlog ng mga alaga nating African lovebirds, dahil ayaw nila dun sa pwesto nila, no. Naka-experience na rin po ako niyan ng ayaw nila dun sa binigay kong pwesto sa kanila. Tapos nung nilipat ko sila ng pwesto, yun, nag-breed na rin sila, no. Yung mga alaga nating African lovebirds, namimili yan ng pwesto nila. Kapag di sila komportable dun sa pwesto na nilagay natin sa kanila, hindi sila magbi-breed, no. Hindi sila papasok dun sa nest box na nilagay natin. Yun, na-experience ko na po yun. Yung isang breeder ko, gusto niya nasa kaliwa banda yung nest box na pag-iitlogan niya. Ayaw niya dun sa bandang kanan na na nest box. Kaya yun, nung nilipat ko siya sa bandang kaliwa, doon nag-breed na kagad sila nung kaper niya, no. Kaya tapos yun, nakaproduce na nga sila agad ng mga inakay. Tapos guys, yung kasama na rin doon, no, yung sa pwesto, yung ayaw nila sa yung ibang African lovebirds, ayaw nila nung nasa mababa, gusto nila nandun sila sa bandang taas na pwesto. Kasama na rin po yun, no. May mga African lovebirds po na ganun, ayaw nila yung nasa ilalim yung pwesto nila. Kaya
hindi sila nagbi-breed kapag ganun. Ayaw nila yung pwesto nila. Tapos guys, eto last na tip na kung bakit ayaw mangitlog ng mga alaga nating African lovebirds. Dahil nabubulabog po sila doon sa pwesto nila, no? Nabubulabog sila ng mga peste katulad ng mga daga, ng mga langgam, ng mga ipis, ganyan, ng mga butike, kasali na rin po yan. Naka-experience na ako ng yung alaga akong African lovebirds, no? Yung inakay niya, kinain ng daga, nung bubuit dun sa loob. Nung sinilip ko, wala na siyang ulo. Tanggal na yung ulo nung inakay nung alaga nating African lovebirds. Kaya no, simula nun na lagi na ako nagbibigay ng vitamin sa daga, no? Alam niyo na po kung ano yun. Kaya yun, no, yung simula nun, nung nabulabog sila nung daga na yun, hindi sila agad nakapag-breed ulit. Natagalan ulit sila bago mag-breed. Isa rin yun sa reason kung bakit hindi nangingitlog yung mga alaga nating African lovebirds kasi nabubulabog sila sa pwesto. Yung mga bubuit kasi pag minsan binabahayan nila yan, yung mga nest box, no. Gusto nila dyan mga anak. Diyan sila nanganganak kapag wala silang makitang pwesto. Na-experience ko na yun. Pagbukas ko ng nest box nung mga alaga nating lovebirds, no? Kaya pala ayaw nilang pumasok dun sa nest box na yun. Tataka ako, nilagay ko sila dun. Tapos nagtataka ako ba't ayaw nilang pumapasok doon kahit gabi na nasa labas sila natutulog. Pair naman sila. Nung binuksan ko yung nest box, no, marami nang bubuit sa loob. Yung daga, yung mga anak ng daga, yung mga malilit, no. Kaya pala ayaw nilang pumasok doon kasi may nagbahay na ng mga daga doon sa loob. Kaya simula noon na naglalagay na tayo lagi ng vitamins ng daga dito sa ibunan natin, no. Alam niyo na po yung vitamins ng daga kung ano yun. So guys, yun, no, sana nasagot ko ng maayos yung mga katanungan ng mga followers natin na nagtatanong kung bakit ayaw mangitlog ng mga alaga nilang African lovebirds, no. Sana nakatulong po ako sa inyo. Mabilisang vlog lang po ito, no. Maraming salamat po mga kaibon, mga kalapatid. Huwag niyo sanang kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat and God bless mga kaibon, mga kalapatids.